mga balitang consumer at kalakalan. Nasa 5 piso kada kilo ang posibleng matabas sa presyohan ng bigas sa mga pamilihan dahil nga daw sa mas mababang taripa. Yan ang sabi ni Finance Chief Ralph Recto. Naniniwala si Recto na makatutulong ang tariff cuts sa pagpapabagal ng inflation o antas ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Yan ay lalo't bigas ang nakikitang pangunahing tumutulak sa inflation. Bukod dyan, malaking tulong din daw ito sa pagkontrol ng sumisirit na presyo ng bigas sa merkado. Ayon pa rin kay Recto, kahit higit 9 bilyong piso ang mawawala sa kita ng gobyerno, mas prioridad ang abot kayang bigas para pa rin sa mga Pilipino. Gusto namang palakasin ng Pilipinas ang rice cooperation nito sa Vietnam para sa food security. Ang Pilipinas ang pinakamalaking buyer ng bigas sa Vietnam nitong mga nagdaang taon. Paliwanag ng Agriculture Department, lumalaki kada taon ang populasyon ng bansa at natutulak nito ang demand sa bigas. Pero hindi na kayang sabayan ng lokal hindi na nga po kayang sabayan ang lokal na produksyon. Kaya naman kailangan mag-angkat ng Pilipinas ng supply. Bukod po dyan, nanawagan si DHC Francisco Chu Laurel Jr. na mag-invest ang mga Vietnamese rice companies dito sa Pilipinas. Posible ring tabasa na ng Bangko Sentral ang interest rates nito ngayong taon. Sa katunayan, sinabi ni BSP Governor Eli Remolona, posibleng mauna na itong magbaba ng benchmark rate kaysa sa US Federal Reserve. Mahirap raw sabayan ng Fed lalo kung patatagalin ito ang mataas na interest rates. Kung sakali, palalakihin ng mataas na interest rates ang output losses ng bansa. Nauna nang sinabi ng BSP na maaari nitong babaan ng interest rates ng 50 basis points ngayong Agosto. Sa ngayon, nananatili pa rin sa 6.5% ang benchmark rate ng bansa. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.